Okay, kaibigan, pag-usapan po natin na 10 habits na medyo bawal na gawin sa mga edad 50 at mga senior. Pero itong same habits, pwede natin gawin habang bata pa tayo. So ano to? Yung mga ginagawa mo, teenager, 20 years old, pero bawal na pag medyo palapit na sa senior. Number 1, pagligo ng malamig. Okay? Pag bata tayo, gusto natin maligo ng malamig, di ba? Minsan may nakikita tayong mga health tips na okay daw ang malamig. Okay naman yan sa mga athlete o minsan mainit mo na yung tubig. Sa dulo, biglang malamig yung shower para magising, may energy sa umaga, pampalakas ng, pampabilis ng metabolism. Pwede yan kung bata. Pero sa may edad, ang malamig na tubig, medyo delikado na yan. Kasi nagko-constrict ang arteries natin pag malamig. Actually, may pasyente ako naligo siya ng malamig, may heart failure siya. At age 48, namatay siya bigla pagkaligo niya ng malamig. Kasi pagbuhos ng malamig dito sa dibdib, sumakit yung dibdib. Pwede kasi mag-constrict yung artery din sa puso. Ibig sabihin, kung may bara-bara na ang puso, may bara-bara na yung utak, tapos buhos ka pa malamig, mabigat pa yung tabo mo, pwede ma-heart attack. Isa pa, pag sobrang lamig, pwede mag-cause ng hypothermia. So, isabihin, masyadong mababa temperature. Number 2, pagbubuhat ng mabigat. Okay? Pag bata tayo, mabigat ang bag, timba, o bigas. Yung iba, kaya pa magbuhat. Okay lang yan. Bata ka pa, malakas ka pa Pero ang may edad, nako, hindi na pwede yung mga buhat-buhat. May arthritis na, marupok na ang mga buto. Pwede kayong ma-slip disc pagbuhat ng ganyan, biglang may lalagutok sa likod, lalabas yung mga laman-laman natin, delikado po, may na-ooperahan dyan. So, isa pa, basta anything strenuous, sobrang iri, bawal din pala sobrang iri. Pag bata ka, okay, pero sobrang iri, nakaka-heart attack. Yung high-intensity workout, di ba, uso rin yan yung imbis na maglakad ka ng isang oras na dahan-dahan, gagawin nila 5 minutes, 10 minutes, sobrang exercise, sobrang takbo, sobrang workout. Okay yan kung bata ka pa. Gusto mo pataasin yung heart rate mo. Pero pag senior na, hindi ko na pinapayo. Baka ma-heart attack tayo sa high-intensity workout nyo. Number 3, okay ito pag bata, pero hindi na okay pag matanda. Pag-akyat ng hagdan. Climbing stairs, di ba? Nababasa natin. Dapat umakyat ng hagdan para sa good health. Tama naman. Pag bata tayo, akyat baba ng hagdan. Pero pag may edad na, may arthritis, masakit ang tuhod, akyat baba ng hagdan, hindi maganda sa tuhod. Mapapansin nyo yan. Kung meron kayong knee problem, hirap siya. Akyat, baba, squatting, talungko, hindi na rin kaya pag may knee problem. Isa pa, bukod sa arthritis, mas mahina na puso, mas mahina na baga, ang bilis na hingalin. 'Di ba? Akyat lang tayo, isang palapag, hingal na tayo ng bata, baliwala. Kaya nga yung mga may edad, kailangan yung kama mataas Kundi hindi sila makakataas. Yung mga bangkito, mahirap na yan. Maglalaba na may bangkito, hindi na kaya yan. O yung silya na mababa, hindi na kinakaya. So, yan mga akyat, hagdan, medyo hindi na kaya pag may edad. Lakad na lang. Palakasin na lang yung muscle. Number 4, pagkain ng hilaw na kilawin, sushi, medium rare steak, itlog na undercooked, malasado. Pag bata ka pa, okay lang. Kasi baka matsambahan ka ng food poisoning May mga tapeworm, may mga bulate, may mga bacteria. Minsan yung itlog, hilaw na karne, hilaw na isda. Pag bata ka na food poisoning, okay lang, nagtae, mamaya malakas na. Pero pag may edad, senior nagtae, baka maubusan ng tubig, delikado. Senior nagkaroon ng bacteria, food poisoning, baka mag-sepsis, kumalat sa dugo ang bacteria, mag-septic shock, bagsak ang blood pressure, may namamatay. Number 5, pagkain ng matitigas, yung mga malalaking karne o malalaking solid na prutas. Pag bata tayo, okay lang kumain ng butong pakwan, di ba? Mga banana chips. Pero pag matanda na, marupok na yung ipin di ba? Hinay-hinay na, malambot na lang. At yung mga malalaking prutas, like yung melon, may nagchuchoke sa melon, Maraming beses na nangyari. Melon, pag lunok,
nagbara, hindi makahinga. Delikado po. Minsan hindi pa natatanggal. So, bakit nabubulunan ang senior? Number one, konti na lang ang laway ng senior. Mahina na production ng saliva. Inom ng maraming tubig para maraming laway. Isa pa, mahina na paglunok ang muscle dito. Minsan yung mga ibang senior, may maliliit na stroke. May maliliit na stroke, humihina na yung kamay, paa, pati dito, paglunok, delikado. Kaya nga pag senior, pag inom mo ng tubig, nabubulunan ka eh. Kailangan medyo malapot yung sabaw para hindi mabulunan. Number 6, itong mga diet na weird diets, hindi na pwede pang senior. Yung mga crash diet, yung biglang di kakain, hindi na pwede. Yung mga lalamon ng marami, only rice, 4 na platong kanin, di ba? Walang katapusan, hindi na kaya na senior yan. Delikado. Delikado na. Isa pa, yung mga intermittent fasting, di ba? Uso ngayon. Meron 16 hours. Kung bata ka pa, siguro 20 up to 50 years old, gusto mo mag-intermittent fasting, nasa sa iyo. Pero pag senior na, 16 hours hindi kakain, hindi ko na marirecommend. Eh. Bakit? Ang senior, may heart disease na yan. Baka hindi kaya ng puso. May kidney problem na yan. May diabetes issue na yan. Baka bumagsak ang blood sugar o tumaas yung blood sugar. Isa pa yung mga high-protein diet. Di ba? Yung iba, puro na lang karne, walang kanin, pampapayat. Pwede yan kung bata ka. Kaya lang ang high-protein diet, very stressful sa kidneys natin. Ayaw ng mga nephrologists yan. Yung mga may kidney problem, yung protina nila, low protein sila eh. Pag high protein, nahihirapan ang kidneys. Ang gusto natin sa senior, mabagal ang kain, malambot, dahan-dahan, medyo pare-pareho. Number 7, ito, parang exercise to, pagtatalik araw-araw. Diba? Pag mga kabataan, kaya magtalik everyday. Pero pag senior na, medyo hindi na kaya. Less sex na, masakit na ang likod. Pag babae, may menopause, may vaginal dryness. Sa lalaki, may impotence. Diba? Mas hingal na. So, medyo hinay-hinay na kung may edad. Number 8, pag-inom ng pain relievers. Okay? Pag bata ka, pwede ka uminom ng pain reliever, although hindi ko pinapayo. Pag sobrang pain reliever, ba kinakwento ko sa inyo, pwede mag-kidney failure, pwede magdugo ang tiyan, pwede ma-high blood. Kahit yung mga ibuprofen, mefenamic acid, over-the-counter, di ko nire-recommend eh. O, sabi ko, kung iinom kayo, siguro 1 araw, 2 araw lang, or at most 1 week pag nireseta ng doktor. Pero otherwise, I do not recommend pain relievers unless sobrang sakit yung nararamdaman mo. Kasi, sinasabi lagi ng nephrologist, baka matsambahan ka sa pain reliever, mag-kidney failure, mag-dialysis. May natsatsambahan din sa pain reliever, nagdudugo ang tiyan, bleeding. Meron din iba naka-high blood. Okay? Hindi ko sinasabi wag uminom, pero dapat may paalam sa doktor. Hindi siya parang vitamins na NSAIDs to, pain relievers nila. Number 9, sobrang pagpupuyat. Okay? Pag bata pa tayo, okay mag-night shift, okay magpuyat, di ba? Hindi ko na nga nilagay alak, sigarilyo, kaya nila lahat yan. Bata pa, malakas pa eh. Pero pag matanda na, mahirap na yung night shift, yung pagpupuyat. Bakit? Pagpuyat ka, more high blood. More mataas yung heart rate. Pati blood sugar magloloko. Mas hilo ka. Mas matutumba-tumba ka. Eh, paano kung dati ka nang may high blood? Dati ka nang may diabetes? Dati ka nang may imbalance? Napuyat ka pa? Delikado sa senior. And number 10, na bawal pag senior na, pero okay sa bata, yung sobrang galit, matinding emosyon, di ba? Sobrang galit, sobrang sigaw, sobrang sama ng loob, di ba? Pag bata ka, gusto mo sigaw, nagwawala, nagbabato, pwede pa yon. Pero hindi ko sinasabi gawin mo, masama yun. Pero pag matanda ka na, ingat na yung mga sobrang sigaw. O, dati pag bata ka, mahihimas-masan ka lang, papawisan ka, mamumula ka, relax ka na, di ba? Napagod ka, makakatulog ka, natapos na yung sigaw mo, nagtantrum ka, di ba? Pero ang matanda, pag sumigaw ng sumigaw, pwede ma-heart attack. Pwede ma-stroke. Bakit?
Kasi pag matanda na, may